nag-anunsyo ang Estados Unidos na tutulungan nila ang Pilipinas sa resupply mission patungo sa Ayungin Shoal at Escoda Shoal dahil sa patuloy na panggigipit ng China sa mga barkong Pilipino. Naging usapin ito matapos harangin ng mga barkong Chinese ang mga resupply vessel ng Pilipinas na nagdadala ng mga pangangailangan ng mga sundalong nakatalaga sa BRP Sierra Madre at BRP Teresa Magbanwa, isang dalawang barkong ng Philippine Navy at PCG na nakaimpil sa shoal bilang bahagi ng pag-aangkin ng Pilipinas sa teritoryo at upang magbantay dahil sa kahina-hinalang pagtatambak ng mga Chinese vessel sa Escoda Shoal, 100 nautical miles ang layo sa Pilipinas. Ang suporta ng US ay bahagi ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, kung saan nangako ang dalawang bansa na tulungan ang isa't isa sakaling magkaroon ng armadong pag-atake. Patuloy na tumataas ang tensyon sa West Philippine Sea at mahalaga ang ganitong uri ng tulong upang matiyak ang kalayaan ng paglalayag at pananatili ang karapatan ng Pilipinas sa kanilang teritoryo. Ang Philippine Coast Guard, PCG, ay sumusunod sa mga alituntunin ng United Nations Convention of the Law of the Sea o kung tawagin ay UNCLOS at iba pang batas pangkaragatan. Ang UNCLOS ay isang pandaigdigang kasunduan na nagtatakda ng mga karapatan at responsibilidad ng mga bansa tungkol sa paggamit ng karagatan, kabilang ang mga paglalayag, mga territorial na tubig at ang proteksyon ng mga yamang dagat. Sa West Philippine Sea, tiniyak ng PCG na ang kanilang mga operasyon ay alinsunod sa batas ng dagat, kabilang dito ang pagpapatupad ng mga karapatan ng Pilipinas sa loob ng Exclusive Economic Zone o kung tawagin ay EEZ. Patugon sa mga aksyon at iba pang bansa na maaring lumabag sa karapatang ito at pagtiyak sa kaligtasan ng mga mangingisda at iba pang Pilipinong gumagamit ng karagatan. Ang pagsunod ng PCG sa mga batas na ito ay mahalaga upang mapanatili ang kaayusan sa karagatan at upang magkaroon ng legal na batayan sa anumang aksyon diplomatiko kinakailangang laban sa mga bansa na maaring lumabag sa karapatan ng Pilipinas sa kanilang mga karagatan at nakasundo ang Pilipinas at US na baguhin ang Mutual Defense Treaty at isama ang pagsuporta ng mga resupply mission, hindi lang sa pagsasanay ng dalawang bansa sa digmaan. Ang Japan ay nagpapaabot din ng suporta sa dalawang bansa at tiyak na madami pang bansa ang gustong makilahok sa supply mission. Sa Escoda, kung saan ang BRP Teresa Magbanwa at sa Ayungin Shoal kung saan nakaposte ang BRP Sierra Madre. Ang tanong, bakit nakadak ang USS Louisville submarine ngayon sa Subic, Zambales? Malamang na hindi lang US Coast Guard ang tutulong sa resupply mission, kaya hindi kampante ang China sa pagpapalawig ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at US at tiyak na mag-aalangan ang China sa mga pagpigil sa resupply mission. Ang barko ng Coast Guard na Teresa Magbanwa ay mananatiling nakaposte sa Escoda Shoal mula pa noong Abril 2024, bagamat kinukulang na sa supply na pangangailangan sa pagkain, tubig na inumin, at mga medikal na pangangailangan. Hindi ito nangangahulugan na isusuko na ng Pilipinas ang ating teritoryo. Malinaw ang sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi natin isusuko kahit katiting na teritoryo natin sa mapang-angkin na China.
Ganito rin noon ang sinabi ng nakaraang Pangulong Noynoy Aquino, kung saan nagsimula ang pag-file ng kaso sa UNCLOS na napagwagian ng Administrasyong Aquino noong 2015. Nabago lang ang lahat nang maupo sa pwesto si Duterte. Lahat ng pabor ng China ay kanyang pinagbigyan sa pamamagitan ng tinatawag na Gentleman's Agreement. Sa ngayon, bagamat nakakagalit ang mga ginagawang paraan ng China sa pag-angkin nila sa West Philippine Sea, sinusunod pa rin ng Pilipinas ang rule of the sea at gumagamit ng maayos na taktika kumpara sa China na marahas at padalos-dalos at mapang-udyok sa hamon. Maaring sinisimulan na ng China ang pag-angkin sa buong Indo-Pacific, ngunit mahihirapan sila tapusin at sa malamang na ito rin ang magiging simula ng kanilang katapusan. At alam ng China ang mga bagay na ito.